Okay, tutorial ulit tayo mga idol sa mga kapwa ko newbie at gustong matuto sa pagkukumpuni ng kahit na anong electronics equipment o tawag dito, appliances mga idol. Pasensya na kayo, isa-isa lang mga idol. Hindi naman natin matikap lahat. Pagka may na-encounter tayo na pwedeng ibahagi sa inyo, ay gagawin po natin ng video para sa konting tips, kaalaman kung paano i-repair. Ayun, at yung mga pa na rin mga idol, stages ng mga gaya nitong mga gamit. Okay, dito tayo ngayon mga idol. Isang klase ng decoder. May mga post na rin ako tungkol dito pero hindi masyadong elaborated mga idol. Ito ay satellite receiver o decoder na tinatawag nila ng signal. Isang model ito mga idol ng kanilang unit. Hindi ko lang kabisado kung sino may gawa nito mga idol, kasi marami silang pinagkukunan na pinagpapagawaan na kumpanya. Okay, simula tayo. Hindi yun ang pag-uusapan natin mga idol. Troubleshooting at step by step na pag-troubleshoot kung ano ang problema ng ganitong unit. Okay, simula tayo dito mga idol. Meron tayong charger o power supply. Ito ay 12 volts. Ang problema nito, ayaw daw mag-on pero naka-standby. Kaya makikita naman mga idol, oh, may standby. May digital display siya. Dapat kung gumagana ng tama yung sistema niya, ay automatic na mag-on agad sana ito mga idol. Magkakaroon na ng display yan. At yung iba, ang nakalagay pa dyan ay boot. Pero hindi ko lang alam ito kung anong lalabas dyan pagka gumagana na yung unit. Okay, simulan natin ang troubleshooting mga idol. May hinanda na ako dito na reference. Ito mga idol, oh. Sana nakikita yan. Satellite receiver decoder working voltage. Yung una, yung sinaksak natin na yon. Pakita mo boss. Yan. Ito ayan ang input voltage mga idol. Ito yon, 12 volts DC. May regulator yan dyan mga idol para i-step down niya yung 12 volts papuntang 5 volts DC. Hanapin natin yung 5 volts DC mga idol kung meron. Ito siya. At kung mapapansin nyo dito sa board, ayan yung kanyang power supply o input voltage, at may isang IC doon mga idol, oh. Ayan, tingnan mo na lang sa TV, sa monitor. Ayan, may isang IC dyan mga idol. Ito yan, oh, yung tinuturo ko na yan. Yan ang magpuproduce ng 5 volts mga idol. Ang 5 volts na yan ay primary power rail para sa mga digital microcontroller mga idol. Yung 5 volts ha, yun ang trabaho niya mga idol. Tingnan natin kung meron siyang 5 volts. Pansinin mo na lang dyan sa tester. Okay. At tingnan mo muna doon. Yun. Saan doon? Ayan, yan. Tama yan. Tinututukan mo na yan. 3.3. Diyan mo makikita ngayon ng 5 volts. Okay, tingnan mo na rito sa tester. Ayan. 5 volts yan mga idol. Okay, meron na siyang primary rail para sa kanyang MCU. Ang kailangan naman natin nakasunod para gumana yung kanyang MCU, mga idol, ay yung kanyang supply sa memory, resetter, internal logic, MCU, I/O voltage, or the core na sinasabi mga idol. Yun naman ang sinasabing CPU, yung core mga idol. Magkaiba yung MCU mga idol sa CPU. Microcontroller unit yung MCU, samantalang yung CPU central processing unit yata, kung hindi ako nagkakamali. At ang kailangan niya voltahe doon mga idol ay ito, yan, 3.3
1.5 to 1.8, 1 volt to 1.2 volts, puro DC na yan mga idol. At yung mga voltahe na yan, tatlong voltahe na yan ay nanggagaling po dito sa 5 volts na primary power rail. At yung mga 3.3 na yan mga idol, yung mga voltahe bawat isa dyan ay may kanya-kanyang regulator yan. Yan ang hahanapin natin ngayon. Although meron na tayong 5 volts, maghahanap tayo ng tatlong voltahe na yan kung buhay ba dyan para gumana yung kanyang MCU, CPU at yung kanyang memory para mag-open ng unit. Okay, maghahanap tayo dyan mga idol. Unahin natin yung isang regulator na yan mga idol. Saan dyan? Yan mismo. Yung tatlo na yan? Oo, yung tatlong paan na yan. Kung isusum natin yan ay makikita natin dyan kung anong voltahe meron yan. Kasi may nakalagay dyan sa katawan yan eh. Yan. Pasensya na mga idol ha. Tiyaga lang. Pagtiyagaan na lang kung gustong malaman at matuto ay babahagi namin. Ayun, kung mapapansin nyo doon mga idol ay may 3B3 sa unahan. Ayun o. Yung DBS? Hindi, 3B3 nakalagay. Ayun, Saan doon? yan, 3B3. Okay. Ibig sabihin po niyan, yung regulator na yan, fixed voltage regulator na yan, ay 3.3 volts. Nandito po yan sa may kanyang gitna. Ayun, tignan natin sa tester mga idol. Okay, 3.3. Buhay. Check na yung 3.3 mga idol. Puntahan naman natin ngayon yung 1.5 hanggang 1.8. Meron pang isa rito mga idol. Yan ulit. Kung isusum natin yan, tignan natin ulit. Pasensya na, tiyaga lang. Dahil gumagamit tayo ng microscope mga idol para may pakita ko ng maigi. Pasensya na, tiyaga lang. Okay, hindi natin maipakita kasi nga malabo na yung sulat niya, hindi makita. Okay, tutusukin na lang natin ulit doon gaya ng isa kanina mga idol. Titignan natin kung anong meron ito. Ayan mga idol. Sa tester ay tignan mo sa tester, meron siyang 1.5 volts. Di nahanap na natin yung dalawa. Meron siya mga idol 3.3 at 1.5. Ang hahanapin ulit natin dyan ay 1.2. Kadalasan yan mga idol, pag nakakita kayo ng mga ganito, yan yung induction coil na yan ay dyan ginagawa ang regulation o regulator mga idol. Gumagana, kaliit. Ito, meron isa dito mga idol sa tabi ng 1.5. Ayan yan mga idol. At ang kanyang IC ay ito. Maaring yan ng 1.2 o 1 volts hanggang 1.2 volts. Tignan natin dyan sa may induction coil na yan mga idol. Pagkitingnan na lang sa tester. Ayan, wala siya mga idol ha. Pero ang input niya, titignan natin, gaya nga ng sinabi ko kanina, lahat ng regulator ay nanggaling yan sa 5 volts. Bine-breakdown na lang yan mga idol. Depende sa pangangailangan ng kanyang core o yung kanyang MCU. Tignan natin yung supply mga idol kung may pumasok na input voltage. Dalasan niya makikita mo yan sa may capacitor. Ayun mga idol oh. Ayun ang input niya pala. Okay. Pakitignan doon. Ayan. At tignan mo sa tester. Meron siyang input voltage na 5.2. Nanggaling yan doon sa isang induction coil na yon mga idol. 5.2. Okay. Ngayon, base rito sa reference po natin, tuloy, Apo! ang nawawala ay 1 volt to 1.2 volts. Pansinin nyo na lang mga idol. Meron din dito sa baba 18.5. Hindi mo makukuha yung 18.5 na yan na supply ng LNB kapag ka hindi gumagana ang kanyang MCU mga idol. Kasi sa MCU nagkakaroon yan ng command para buhayin niya yung system. Pero pagka may kulang na voltahe, hindi gumagana yung CPU,
at yung kanyang MCU mga idol, kaya walang lalabas na 18 volts gaya niyan. At yan, ang 18 volts ay lalabas ho dito sa may output ng para sa LNB. Hindi mo na makita. Ito yon mga idol. Ayan, meron siyang 14.24. Hindi po nag-oscillate yung kanyang inverter. Ito yon. Lapitan mo. Inverter. Yan yung kanyang inverter circuit mga idol para mag-produce ng 18 volts. Hindi po gagana yan hanggat walang command mula po sa kanyang MCU dahil kulang po ng voltahe para makapag-operate po siya ng tama. Anong gagawin natin para magkaroon ng 1.2 volts? Siyempre, sira na yung IC na yan mga idol. Sigurado yan. O yan. Kasi buhay naman po lahat maliban lang sa output nito na 1.2. Wala po tayong ganyan. May remedyo po tayo dyan. Gagamit tayo ng buck converter, mga idol. Siya nga pala, yung sinasabi kong LNB, mga idol, ay ganito yon. Maraming klaseng LNB, mga idol, pero universal yan. Ang ibig sabihin naman ng LNB, mga idol, ay low noise block o down converter ang tawag dito, mga idol. O yan, may kulay itim, may puti rito at itim dito, at puti rito, itim dito, pero iisa lang yun mga idol, magkakabilang may gawa. May gray pa ata. May gray pa daw yata. Universal po ito mga idol ha. Pwedeng pwede. Kahit na anong klaseng LNB ang gamitin ninyo sa satellite decoder ninyo. Okay. Balik tayo rito mga idol. Sa ginagawa natin ito. Kapag kasira yung isang regulator niyan, may paraan pa dyan mga idol para mabuhay. Pero kung may tama na po yung kanyang MCU, kahit palitan nyo na yung regulator na sira, ay hindi pa rin gagana kasi may problema na yung microcontroller unit niya. Pero ito, gagawan natin ng paraan muna. Maglalagay tayo ng buck converter dyan at i-calibrate natin sa 1.2. Tignan natin kung gagana mga idol. Standby lang muna. At gagawa tayo o maglalagay tayo ng buck converter mga idol.